Po, sige po, mga kapatid. So, good morning once again. Talagang morning, no? Today is a happy Sunday. So, sabi mo sa katabi mo, congratulations, nakarating ka. Nagising ka. Yung iba, baka tulog pa. Okay, kaya nga po, napakasarap ng may fellowship, di po ba mga kapatid? Sino excited na nakikita mo lagi? Sunday na, makikita ko na naman siya. Yes, magpe-fellowship na naman kami. Alam niyo po bang there's many beauty na makukuha natin pag tayo po ay nagsama-sama. Okay? That's why sabi ng Lord, wag kakalimutan ang pagsasama-sama. Okay? Ng mga mananampalataya. Kasi there's a lot of favor when we are together. Sabi nga kanina sa simula ng, anong tawag niyo doon? Huddle? Huddle time. What's the meaning of huddle? Gathering time na mga kapatid. Sabi dun sa verse na sinabi ni Nathan na tayo magkakapatid daw, dapat di na tayo nagsisinungaling sa isa't isa. Okay, hindi na tayo nagsasalita ng mga masasakit, no, mga kapatid, because we are one family, we are united. Pag sakit ng isa, sakit ng lahat, di po ba? Parang ang kasabihan, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Di po ba? Because we are one family, di po ba? Pag may sakit yung isang pamilya, lahat naapektuhan. Kaya naman daw, start saying good things, good words that can encourage everybody. If you think you are a part of Light Church family, start talking encouraging words. Amen? Wala na pong dagdagan. Wag natin dagdagan yung mga judgmental. Marami na sila. Okay na yan, okay? Kaya naman padadamihin natin ngayon yung mga words na nagbibigay ng salt, 'di ba? Ng nagpapaalat. Okay? Kaya naman po mga kapatid, i-share ko po sa inyo today is in the book of James. Sino po nagbabasa ng James dito? Na-open niyo na po ba yung James? Santiago sa Tagalog yan, Santiago ne? So the book of James po is a book of wisdom. Remember, kasi itong James, if you want to understand the way that the Christian must live, basahin niyo po yung wisdom, yung James, okay? Doon po pinapakita ni James kung paano po tayo dapat mamuhay bilang mga nakakilala na sa Panginoon. Okay? So, very practical po yung turo niya. Everyday life, so we can apply it agad-agad kasi talaga nangyayari po sa atin. Di ba po ba mga kapatid, ang laging problema natin, na-hurt tayo? Na-hurt tayo, di ba? Di ba mga kapatid, yung katabi mo, kung hindi ka pa na-hurt yan, balang araw ma-hurt ka niyan. Okay? Kasi we are prone na masaktan, lalo na pag minsan mahal mo, nag-expect ka, di po ba? Tapos nagtiwala ka, etc. Okay, naman, sa maraming tao, siya pa talagang gumawa ng, di ba may mga betrayal, etc. Nangyayari po yan mga kapatid. No? Kaya naman tayo mananampalataya bilang pamilya. You know what? Fellowship will help us to be healed. Amen? Yung pagsasama-sama po natin makakatulong sa maagarang paggaling ng bawat isa. Naniniwala ba kayo dyan? Do you think pag nag-isolate tayo, makaka-recover kaya tayo na mas mabilis pag mag-isa ka lang? No, di ba? You need somebody, you need someone, you need fellowship para magtuloy-tuloy yung kagalingan kasi hindi maiiwasan po talaga from time to time na na-hurt tayo, may mga pain tayo, may mga struggles tayo. Sa ating pagsunod sa Lord, mga kapatid, sa ating pagsunod sa Lord, nakakaranas tayo, or sometimes God is allowing those things to teach us a lesson. Pwede rin, di po ba? Pero minsan mahirap mag-heal by yourself. Di ba? Hindi naman tayo, nag-iisa lang. Kaya nga may tinatawag na fellowship Okay? Kaya dyan po tayo ngayon iikot ngayong umaga. When healing begins, kailan mo malalamang nagsisimula ka na palang gumaling? Kailan mo malalamang papunta ka na sa road ng healing, ng kagalingan? Okay? At sino-sino yung mga makakatulong sa'yo para ikaw ay gumaling? Yung katabi mo ba sa tingin mo makakatulong sa'yo yan? O baka makakadagdag pa yan. Umiwas ka na dyan. Okay? Pero ang sabi po ni James sa verse na babasahin natin, we need each other.
Okay? No question dyan. Kailangan natin ang bawat isa. Okay? Especially pag may mga hurt, may mga pain, the more that we need each other. Okay? Tignan niyo po kasi itong ating verse for today. Okay? Di ba? One verse lang po siya, James 5:16. Okay? So, let the word of the Lord, help us to heal today, to this morning, through this James 5:16. Verse 16 po sabi dyan, therefore, kaya nga, confess your sins to each other. Pwede pala yun, Pwede pala magsabihan ng kasalanan to each other. Kasi, may gagawin tayo, no? Hindi lang tayo magchichika-chika. And pray for each other so that, you may be healed. That's the beauty of fellowship, mga kapatid. Ano pa? The prayer of a righteous person is powerful and effective. This is just a one verse, pero ito si James, itinuro niya sa atin kung papaano lahat tayo ay makalaya. Pag sinabing healing kasi, freedom din yan, victory din yan. Di po ba? Overcoming din yan. In anything na merong kang pinagdadaanan, this verse will help us, para ma-achieve natin yung kagalingan na hinihingi natin. Before this one, tinuro din ni James dito yung kagalingan pag may sakit ka raw, tawagin mo yung matatanda, matatanda natin. Mga elders, Pastor, si Ate Chirito sa Pilipinas, di ba? Matatanda. Hindi ito yung matatanda by age, matatanda sa, elders, sa pananampalataya, para ipanalangin ka. Kung ikaw naman daw ay masaya, magpuri ka, sabi diyan kay sa James. Pero kung ikaw daw ay may sakit, grabe may sakit ka. Ito yung sakit nito, hindi lang to physical, pwedeng emotional, pwedeng, di ba? Sakit sa utak. Di ba, mga kapatid? Ito yung kasunod nun. Ano ang gagawin pag nakakaranas ka na parang may sakit ka, nakakaranas ka na, hindi lang physical na sickness, ito nga daw, this is the solution for that. And, nakukuha lang po natin itong bagay na ito if we are fellowshipping. If you are part of a church. If you are part of a group, a cell group, if you have a leader, if you have a pastors na pinagkakatiwalaan mo, this is a very possible thing to do. Amen? Sino rito yung may cell leader siya? Amen. Yung meron siyang pastor? Amen. Amen. So, ang dami mong lalapitan, kapatid. Hindi mo susuluhin yung problema mo. O meron ka man, di po ba? Huwag mo yan suluhin. Okay? Ito na. Tignan natin. When healing begins, it starts with a confession, mga kapatid. Magsisimula ang kagalingan sa isang makatotohanang pag-amin. Okay? Or confession or admission or it takes a lot of humility in our part. Ito ay tinatawag na when you confess, ibig sabihin, you admit, you don't deny, you don't you don't justify anything, you just confess. Genuinely, doon kanino, doon sa taong pinagkakatiwalaan mo. Sabi nga dyan, confess your sins to each other. Okay? Kasi bakit? Unconfessed sin will not lead you to victory, mga kapatid. Ang mga kasalanan kasing hindi na ipapahayag, we tend to hide it. Amen po ba? We tend to hide it. Ibig sabihin, if that sin is secret sin, malabo pong magkaroon ng healing. Tama ba? It will not be healed unless ilabas mo siya. I-confess mo siya. Hindi mo siya i-deny. Kasi buong katotohanan na sabi mo, not kalahati lang ng totoo. Pag hindi buo, hindi rin yan totoo. Tama po ba? Dapat kompleto ang confession. Kasi you want healing. We don't want to settle in pain. Sino rito yung masayang may sakit ka? Ang saya-saya. Hindi po ba? Hindi masaya na may nararamdaman kami, especially sin. Yung sakit sa katawan, nagagamot, na itutulog, napapahinga. Pero yung sin, yung burden, yung guilt, mahirap yan. Hindi ka patutulogin yan. Alam niyo po ba,
Itong verse na ito, tinanong ko to kay AI. Babalik ko sa inyo kanina. Kasi si AI, napaka-ano to si AI eh. Tinry ko lang, ano kaya sasabihin ni AI dito sa James 5:16? Alam mo, sabi niya po ba, mga kapatid? It will, pati si AI makakatulong po sa atin para tayo magising eh. Alam mo, sabi ni AI, ano si AI? AI, saan ka? Ang sabi ni AI, eto pwede nyo rin niyang hanapin kung gusto nyo. Sabi ni AI, as an AI, pakilala mo na siya. Ito, remember, ito yung tanong ko, itong James. Sabi niya, I don't have a soul to burden. Tama naman, wala siyang kaluluwa. Kahit hindi siya mag-confess, hello, wala nga siyang AI nga siya eh. Wala siyang a conscience to weigh me down. Ibig sabihin, alam ni AI na ibabagsak kanyang kasalanan. It will weigh you down, di po ba? Sabi niya pa, or a moral law to break. So, si AI, ine-expect niya, alam niya kasi ito biblical eh. Pag naghain ka kay AI ng Bible, alam niya, Bible verse, alam niya talagang biblical. So, sinasabi niya, AI ako, wala akong kaluluwa na pwedeng magpabigat sa akin. Wala rin akong konsensya. No? Wala rin akong dapat sundin na moral law. Okay? Ibig sabihin, kung sino rito yung hindi AI? Taas ang kamay, hindi AI. Para kay mga AI kasi. If you are not an AI, okay, hindi kayo AI, automatically you have a soul na nababurden when there is an unconfessed sin. Balik tayo doon. If you are not an AI, because we are a human being, you have a conscience. Na pag mananampalataya ka, it turns to conviction. Di po ba? Kaya imposible na hindi mo i-desire na mag-confess. Tama ba? Kahit tumagal pa yan, no? If you really encounter the Lord, hindi ka talaga tatantanan ng konsensya, ng conviction. Hanggang dumating sa panahon na talagang hindi mo na kayanin, Lord. Mabigat na to. Kasi hindi ka AI. Meron kang ganong something in your heart na kumukurot lagi sa'yo. Pag alam mo, sabi nga ni Nathan kanina, there's something wrong. May off dito sa akin. You know that. Okay? Mga kapatid, si AI alam. Pero minsan tayo, mga mananampalataya, pero minsan wala tayong conscience. Tama ba? Nawawala yung conviction. Minsan di mo alam na may kaluluwa ka na magsasuffer. If you keep continuing this kind of life, hiding sin is not, hindi ito ang pangarap ng Diyos sa atin. Gusto niya malaya ka. Diba? You live with freedom. Amen? And sin will tangle you. Tama ba? Paliliitin niya ang mundo mo, pasisikipin niya. Naakala mo, worth it. Diba? Pero talong-talo. Kaya nga sabi ni James, kung meron kang ganyan, maghanap ka ng isang tao na siguradong spiritually ahead sa'yo and then, i-confess mo. Tama po ba? Sabihin mo, i-confess mo because that person, that's the step. Ito na yung simula ng hakbang mo patungo sa iyong kagalingan. The moment naramdaman mo, Lord, kailangan ko na itong sabihin. Lord, kailangan ko na itong ikumpisal. Di ba ginamit pa nga ng ibang sekta yung ganitong prinsipyo? Pag may burden kang ganito, mga kapatid, ibig sabihin, hindi pala naman pala siya nakakahiya kasi biblical yung gagawin mo eh. Lahat naman tayo nagkakamali. Di po ba mga kapatid? Everybody ay may mga flaws, may mga pagkukulang. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, lahat po tayo. Pero may kagamutan. May paraan ng Lord sa pamamagitan po ni James na pwede natin gawin para tayo ay makaalis doon sa ganung kalagayan. Di ba? There's a process for healing, mga kapatid. Hindi mo pwede sabihin sa sarili mo na wala na akong pag-asa. Hindi po. Hindi totoo yan. Kahit gaano pa kabigat yung sin, whatever it is, there's always a hope. Diba? Pero, manggagaling muna sa'yo. It will start from you. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo. Magsisimula ang kagalingan.
Okay? Yes, correct. We'll start with you. Kasi, revealing it in a... Pag ang sin, na-reveal mo yan sa isang safe place, no? Sa isang place o sa isang safe person, it will help you kahit na hindi ka pa kaagad-agad nawala dyan, gumaang na. Kasi meron ka ng katuwang na nagbuhat. Tama ba, mga kapatid? Meron ka ng katuwang na magpipray para sa'yo. Meron ng taong nakaintindi sa'yo. Diba? Siyempre, hindi mo siya i-judge na. Lungkot na nga, ginudge mo pa. Hello? Hindi, di ba? Okay? At yun na po yung simula ng kalayaan natin, mga kapatid. Pero sometimes kasi, wala tayong ganitong lakasan or courage. Di ba? Natatago tayo doon. Natatalo tayo sa hiya. Di ba? Sa shame. Pero you know, that, mga kapatid, lagi sinasabi ni Pastor Marlon, the sin will find you out. Amen? The sin will find you out. Hahanapin ka daw ng kasalanan. At ang mahirap, before it will find you, God will give you many reminders and warnings first. Di ba maraming paparemind sa'yo? Minsan di mo alam parang, Lord, para sa akin to, tinamaan ako to Di ba maraming ganun, pinapadala mo na ng Lord. Pero pag tinitigasan talaga natin ng mga puso natin, mga kapatid, mas mahirap kasi pag ang Lord na ang nag-reveal. Di ba? Kasi hindi tayo nakikinig Ayun ang pinaka-option ng Panginoon para wala na tayong choice kundi mag-surrender. Pero why not? Why not try? Kung meron na nagko-convict sa atin, meron na sa ating para nagre-remind, it's okay to confess, mga kapatid. Maghanap tayo ng kabady-bady natin, alam mong mapagkakatiwalaan talaga. It's okay. Huwag kang huwag mo isipin, iko-condemn ka niyan. Okay? Kasi you are doing a biblical principle. Sabi ng Lord, sabi ni James, through James, i-confess mo yung kasalanan mo. Sa each other, ibig sabihin sa kapatiran. Huwag sa unbeliever. Hello, pag sinabi, iba ang payo ng unbeliever, mga kapatid. Delikado tayo dyan. Sa mananampalataya, sabi ko nga mas maganda sa leader mo, sa pastor mo, di ba? Basta one step ahead sa'yo kahit paano spiritually. Okay, kasi that person will understand you, mga kapatid. Okay po ba? Amen? Tingnan niyo po, a real confession resource, tingnan niyo po akala natin simple lang tayo nag-open up ng ating mga flaws sa iba. Pero ang daming pabor na ma-achieve natin, pag ginawa natin yung unang hakbang na yon, patungo sa kagalingan, nagkakaroon ng mutual accountability. Kasi, pati yung pinagsabihan mo, nagiging accountable doon sa sinabi mo. Di ba? Kasi bakit? Natututo siyang magtago rin ng mga bagay na hindi dapat isiwalat sa lahat. Hindi naman sinabing i-public mo yung kasalanan mo Di ba maghanap ka lang kung sino ang pwede mong sabihan na mapagkakatiwalaan. Na accountable din yung tao na inaalam mong hindi kanya ilalaglag. Tama po ba? So both of you ay nagkakaroon ng accountability. Ikaw na nagsabi ng totoo. So dahil nasabi mo na, meron na siyang, yung pinagsabihan mo, meron na siyang reason para pagsabihan ka, yan ka na naman alam na niya No? Siya na yung taga-remind sa'yo. Kita ko na naman yung galawan mo. Mukhang iba na naman yan. Alam mo ba, mga kapatid? Kaya merong accountability nagaganap pag nagko-confess tayo to each other. Ano pa? Siyempre, a path to healing. Papunta na po yan sa kagalingan, mga kapatid. Minsan, matagal yung kagalingan kasi yung process, minsan depende na rin kasi sa atin kung paano natin ito tatanggapin. Pero sa totoo lang, mga kapatid, if you are longing for healing, just focus on the Lord. Amen? Hindi naman ang Panginoon, hindi naman siya complicated Mga kapatid, pag gusto kanyang pagalingin, He will make a way din. No? He will make a way kasi ang goal niya, gumaling ka Ang goal niya, magamit ka uli. Ang goal niya, maging better ka Tama po ba? Ang goal niya, maging wiser ka this time. Ang goal niya talagang this time, maging mas, para ka ng agila. Dati maya ka lang. Pagbalik mo, agila ka na. Kasi yung mga gumagaling, galing sa, di ba po ba? Yung mga sundalong galing sa labanan yan, pag uwi yan, parang mga hero talaga
Ang daming pinagdaanan, nakabalik ng buhay. Ganon din po tayo. Dapat tatayo ka. Kahit ano pang hamon ng mundo, ginawa ng kaaway sa buhay natin, there's always a path to healing. And it starts with real confession. Ano pa? Seeking reconciliation. Of course, kung yung sinabihan mo, siya pala yung problema mo, di nagkaroon kayo ng reconciliation. Diba? Ikaw talaga nagdulot ng kasalanan ko dahil sa'yo nagkasala ako. Pwede naman, di ba? So dahil doon, nagkaroon kayo ng kaayusan yung relationship ninyo. Di ba? Pwede din kasing kahit leader pa siya, tao rin naman, magkakamali din. Di ba? Kaya huwag masyadong taasan yung inyong expectation kasi madidisappoint lang tayo dahil we are the same, mga kapatid. Ano? May mga pinagdadaanan din. So, the moment you confess to that person, it's either siya yung may ginawang problema sa'yo, di na-reconcile kayo. Di ba mas maganda? This time, mas deeper pa yung relationship ninyo. Kasi hindi naging honest ka sa kanya, hindi ka nahiya na, alam mo, nakakatisod ka talaga na, ikaw talaga, grabe ka talaga, tiis na tiis lang ako sa'yo. Di po ba? Real confession kaysa nagpepeke-pekean, di ba? Ang hirap, mabigat yung ganon. Ano pa maganda rito? Pag nagko-confess ka with all genuine sa puso mo. Gagalit si Maricar. There's a breaking, no? There's a breaking. Nawawasak natin yung kapangyarihan ng kasalanan. Tama po ba? Kasi unang-una, from darkness, nilagay mo sa light, no? Siniwalat mo, hindi ka na nahiya, Hindi ka na nahiya. Ibig sabihin, you want to, to be healed with that. O kung ano man yan, vices man yan, whatever, lies man yan, ano yung mga flaws natin, magkakaroon ka po dyan ng kalayaan. No? Binawasak mo yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo kasi nga hindi ka na nahihiyang isiwalat. Hindi ka na nahihiyang ikwento. Okay? Kasi the moment you keep on hiding it, you're proud of it. Diba? Sa lahat ng proud, yun ang tinatago. Diba? Kasi kung hindi ka nahihiya, why not release it? Sabihin mo, ito talaga ang weakness ko. Hirap talaga ako dito. Diba, mga kapatid? Kaya yung mga tanikala, nawawasak yan. Every time we confess. From time to time, you can do that, mga kapatid. Hindi na sa mga big time na kasalanan. From time to time, yung mga daily habits mo, ito na naman, tutok na naman ako. Dapat may nagbabantay sa atin sa bawat isa. Di po ba? Maghanap ka ng tagabantay mo. Amen? Taga-check. Anong ginagawa mo? Babad ka na naman, di ba? Tigil mo na yan. Mga kapatid, kasi we are protecting one another. Okay? Iniingatan natin ng bawat isa na madaya ng kaaway. Okay? Di ba nakakalungkot pag merong nagkakamali? Nalulungkot tayo, di po ba mga kapatid? Hindi tayo masaya. So ang gagawin natin, tulong-tulong tayo. Magpaalalahanan sa bawat isa. O wala ka na naman ng Sunday, wag kang magagalit pag kinukulit ka. O hindi ka na naman nag-cell group, para sa'yo yan. Tama po ba mga kapatid? O late ka na naman, 1 hour before, hello. Ang yabang, di ba? Okay, ano pa? Ito po, if you are, ang mga tao pong easy sa kanila yung mag-confess, yung umamin ng pagkakamali, umamin ng kahinaan, walang ka-pride-pride yan. Yan yung mga taong talagang very humble in the eyes of God. Okay? Kasi, hindi lang iniisip na mapapahiya sila. Hindi lang iniisip na kung ano sasabihin naman ng mga tao, lalo at leader to, di ba? Naku, leader ako, parang hirap kong sabihin. Okay? Pero pag ang leader po mga kapatid ay hindi nahihiyang sabihin yung kanyang kahinaan, laging may nahuhugot ng mga pride dyan Nawawala yan po mga kapatid. Okay? Dahil nag-confess ka lang. Di ba? Napakasimpleng command lang ito ni James. Pero marami po siyang favor, no? Na pwede natin pong makuha sa mga gusto pong magkaroon ng kagalingan. Okay? Sino rito po yung pagaling na? Sino rito yung gagaling pa lang? Sino rito yung na-enjoy niya na? Ay, hindi, wag yun, wag. Hindi pwede. Okay? Remember, confession is the first step toward restoration. Okay?
Kahit mag-pray ka, Lord, grabe, fasting ako, Lord, pray. Pero walang confession, malabo. Doon magsisimula ang laban sa confession. Pero ang ending, panalo, sigurado. Okay? Ayan. Remember po mga kapatid, hiding delays healing. Okay? Hiding delays healing. Sometimes, dito tayo dinadayo ng kaaway. Ang pinaka-greatest lies ng kaaway, alam niyo po ba mga kapatid? Alam niyo po ba kung anong pinaka-greatest lie niya? Yung gagawa tayo ng mali, tapos walang consequence. Di ba naniniwala? Kasi kung hindi tayo naniniwala dyan, dapat nag-iingat tayo. Kasi we know that at the end of the day, may consequence eh. But we keep on doing, di ba? Ibig sabihin, parang inisip natin, baka makalusot. Pwede naman. Okay naman, ginagawa naman ng lahat. Pero remember, hiding delays, healing but confession is the first step toward restoration. Mahirap po ba? Mahirap po ba yung first step? Madali lang, di ba? It takes a lot of humility lang. Okay? Don't enjoy the pain, mga kapatid. May chance to be healed. Amen? Okay. Pangalaw natin. Tingnan po natin to. Healing begins with not just confession, real confession or genuine confession. It's also a restorative petition. Restorative petition, also prayer yan. Okay, panalangin. Because sabi dyan, and pray for each other so that you may be healed. Okay, magpanalanginan daw tayo sa bawat isa para tayo ay magkaroon ng kagalingan. Okay, so, ang next step po ng confession, nag-confess na sa'yo, di po ba mga kapatid? Halimbawa, nangyari yan, nag-confess na sa'yo. Nagsabi na ng mga pagkukulang niya, pagkakamali niya sa Lord, no? In-open up niya na hindi na siya nahiya. Ang gagawin po natin, next step din, ipag-pray natin. Okay? We're going to pray for that person. Tinuturo po rito ni James yung dependence natin sa Lord. Na ano man ang pinagdadaanan mo, pwede mo siyang ilapit sa Panginoon. Di po ba? Even especially the sin, o pagkukulang ng bawat isa. Ang gusto ni James he is continuously encouraging us, no, to express our dependence on God. Okay? Especially pag meron nagsabi sa'yo, nag-open up sa'yo, wag niyo lang pag-usapan. Wag lang matapos sa nag-usap lang kayo without praying. Okay po? You make sure na isi-sealed nyo po ng panalangin yung nangyaring confession doon sa taong nagsabi sa inyo. Okay? Kaya nga, sabi nga ni James, di ba kanina, dun sa previous verse, kung may sakit ka, tawagin yung matatanda. Kung masaya ka, umawit ka ng masasayang kantan, mga praise song. Di ba? Yun ang ginagawa natin. Okay? Ngayon, kung merong sin, ito daw. Para ano? Para may manalangin para sa'yo. Pero minsan, ako lang to, si Lord, tsaka ako lang. Between me and the Lord lang to. Walang makakaalam. Di po ba mga kapatid? Hindi ni-required. No? Ni James na kailangan sabihin mo dun sa iba. Para yung kung sino sinabi mo, siya mag-pray para sa'yo. Bakit kaya ganun? Pwede naman ikaw na lang tumayrik. Lord, ikaw at ako. Bakit? Bakit kaya mga kapatid kailangan pasabihin sa ibang tao? Baka machismis pa ako nito, Lord. Kasi that's the beauty of fellowship. Diyan tayo dinesign eh. Yan ang isa sa mga gawain ng mga mananampalataya, no? Na pag merong nagkakamali sa atin, ang tendency dapat hindi to judge them, but to pray for them. Amen? Not to hate them, but to love them even more. Okay? To help them to go up again. May mga di ba? Ay, sasabi siya, tagal mo nang di niya kapatid. Hindi ba? Hindi ganun, di po mga kapatid. Walang sinabi ritong pagsabihan mo na masasakit, na matuto. Wala, may nakita ba kayo? Sermonan mo, bigyan mo ng 3 points. Number 1, makasalanan ka ha. Number 2, pupunta ka sa hell. Di po ba? Hindi siya makakatulong. Tama po ba? Very practical, di po ba? Yung advice po ni James. Walang ibang sinabi niya pagkatapos magsabi ng mali, ano man sinabi niya na siya ka man o hindi. Whatever it is, ang gagawin mo, hindi mo siya i-judge. Hindi mo siya pagsasabihin na kung ano-ano. Hindi mo siya, kaya mo yan. Wala namang ganun, wala namang counseling dito Pray. Ipag-pray mo siya. Unang-una, ikaw muna mag-pray, Lord, give me wisdom. Tulungan ako, paano ko ito isa-settle. Na itong taong ito, aalis to na naggumaang ang kanyang kalooban. Amen?
Every people po, especially mga leaders, pag may lumalapit po sa ating mga mananampalataya, mga alaga po natin, na nakagawa talaga ng, ikaw mismo hindi mo ma-take yung ginawa, Max, di ba? Di ba? Huwag mong sakalin, Huwag mong anuhin, di ba, mga kapatid? Kasi bakit? Doon niya mararamdaman, especially yung alaga mo, na talagang mahal mo siya. Di ba? In your ups and downs, nandyan ka para sa kanya. Di ba? Parang through thick and thin. Hindi rin through thick and thick lang. Through thick and thin. For better or for worse. Di mo ba? Ganun ang fellowship eh. It's all about relationship. We will help each other na makarecover, makarest back ulit. Labang kaya mo yan tayo. And the best thing that we can help for that person is to pray. Okay? Wala namang iba sinabi diyan kundi ipanalangin. Para ano daw? Para daw siya ay gumaling. Ibig sabihin yung panalangin mo pala with full concern ay magiging dahilan para gumaling yung tao na yon. Gagamitin ka ng Panginoon kasi sa'yo nag-open eh. Ibig sabihin, ikaw yung gagamitin ng Lord para sa tao na yun, para magkaroon siya ng kagalingan. Hindi ka ba napaproud niyan? Lord, sinabi sa akin. Ibig sabihin, Lord, ako yung gagamitin mo, Panginoon. Vessel. No, para, at mangyari dyan, you will become a big part of that person's life. Hindi niya na yung makakalimutan sa ito ng buhay mo. Noong panahon na talagang lugmok siya, nandyan ka para sa kanya. Amen. Hindi lang sa panahon ng masaya. May dadaanan din po tayo ng mga pagsubok. Nasusubukan yung relasyon natin bawat isa. Okay? How can we face that kind of mga unexpected things? Na biglang may mga dumarating na mga pangyayari hindi mo inaasahan. Gagalit ka ba? Manggigigil ka ba? Di ba? No. Sabi ni Lord, pray. Pag nagsabi sa'yo, ito na yung chance mo. Pray. Kasi ang kasunod nun niyang kagalingan. Tama po ba? Kaya huwag kang mahiya. Lord, sabi mo, kapatid, pag-pray mo nga ako kasi nanghihina na naman ako. Okay lang yun. Kapatid, ano mo nga ako, pag-pray mo kasi kanina nagalit talaga ako, parang gusto ko na talagang magwala. Mga ganun. Normal lang po, di po ba mga kapatid? Huwag tayo masyadong magpakitang always tayo, strong, always okay tayo. Okay po? At hayaan nating magamit yung bawat isa sa atin. Di ba? Para doon sa ikagagaling ng bawat isa rin sa atin. Di ba? We are a part. Sabi nga ni Nathan kanina, body tayo lahat, body. Lahat tayo kapaki-pakinabang. Pag ang isang kamay mo, hindi mo na magalaw, lahat na apektuhan, di po ba? Pag kanan ka eh. Tapos ito nabali, di ba? Hirap-hirap ng gumalaw. Kasi body, we are united, one spirit, di ba? One faith, one love. Kaya isa lang ang magkaroon ng diferensya. Sabi nga ni, pati ministry, apektado. Everything will be affected. So kung ganun pa na, why not make this a habit, okay? A habit na huwag kang mahiyang magsabi ng pagkukulang mo sa ibang tao. Huwag kang mahiyang magsabing kung ano man yung bagay na nagawa mong di tama. At ikaw rin naman ang pinagsabihan, gawin mong habit na lagi mo siyang pinagpapray. O sige kapatid, ipag-pray natin yan. Laging ganon. Kasi mahirap pag-advise agad. Unang-una, hindi mo na naman narinig lahat ng kwento, ng buong kwento, side lang niya, kwento lang niya, di po ba? So what you need to do, para safe talaga at biblical, you pray for that person. Ipag-pray mo kung ano mismo yung nilatag niya sa'yo. Lord, may problema siya, this kind of spirit of lies, di ba? Spirit of laziness, procrastination, tinamad gumising ng maaga, at pray for that, Lord. Di po ba, mga kapatid? Very healthy, di po ba? Walang samaan ng loob, walang nakakahiya. Pagdating sa mananampalataya, we are more than a family po kasi. Ano mo ba? So why not open your life to others? No, kung sino man yung pwede mong pagsabihan from time to time at gawin mong yan. Para talagang siya na ang body-body mo hanggang dumating si Lord. Nagpapaalalahanan kayo mga mami. Siyempre babae sa babae, lalaki sa lalaki, mami sa mami, di po ba? Si Neri, sasabihan ko, ang pinaka-body-body ko naman talaga, lagi ko nakikita, nakadikit kasi lagi naman kasi talaga sa akin, si Sol. Kahit pinauwi ka na. Nakahiga pa doon, Di ba ba? Lahat ng sekreto ko, alam ni Sol. Alam mo talaga, mayroon, Ibig sabihin, lahat ng mga pinagdaanan ko, especially in the ministry, pati mga sama ng loob ko, sakit ko, etc., mga weaknesses ko, alam niya.
Kasi tiwala ako sa kanya eh. May kinuwento ba sa inyo si Sol? Wala naman, di ba? Ay, nako, may kinuwento kayo. Di po ba? At ganoon din siya sa akin. Amen. Kaya ang relationship namin, kahit di kami sa doon nag-uusap, walang problema eh. Kasi we trust each other, we pray for one another. Lalo na pag may mga dumating din kami ni Sol talaga na parang nanlamig din. Lahat naman, pare-pareho lang tayo mga kapatid. Pero malaking tulong yung may isa kang tao talaga na pinagkakatiwala. Maliban kay Lord, syempre. Di ba sabi naman ni Lord kumuha ka, hindi naman sinabing direct ka sa akin, sige. Hindi eh. Kailangan pa ng tao mag-pray para sa'yo. Kasi bakit? Gusto ng Lord makultivate yung relationship natin as a church. Yan ang magpapahealthy kasi sa church pag ang bawat isa ay concerned sa bawat isa. At pag concerned ka talaga, pati prayer mo, ano talaga yan? Full of grace. Okay? Full of mercy doon sa tao at full of love. Walang halong kung ano man. Amen po ba? At ano nakikreate yan sa atin? Nagiging ma-healthy yung ating relationship as a church. Amen po ba? Kaya tinuro ito ni James Pagamat pwede naman ni Lord, alam na nga ni Lord yung problema mo, kahit di ka mag-confess, kita naman niya yung heart mo Pero gusto ni Lord, di ba, every miracle, ang gusto ni Lord, kaparty tayo. Di ba? Every miracle of a person, merong kasaling isang tao dyan, naging dahilan, kaya naging ganyan ka. Di ba, may mga tao nagdalo sa iyo rito, naging part siya ng iyong salvation. Okay? May mga tao nag-consolidate sila, nagtiyaga sa iyo, part siya ng iyong paglago, mga kapatid. Amen po ba? Gumagamit ang Diyos ng mga tao, ng mga kapatirin for us to grow. Amen? Okay, tignan niyo po ito. Sige po, palakpakan natin ng Lord. Ito, again, there's a beauty na naman. Pag ikaw po ang goal mo is to restore that person. Kaya tinawag niyang restorative petition. Yung petition mo sa Lord, hindi to condemn the person, bigyan mo siya ng guilt or whatever, kundi para ma-restore siya, punong-puno ng habag, ng sympathy, di ba? Pag ganun pa ang ating panalangin sa mga taong lumalapit po sa atin, humihingi pa ng tulong, anong ginagawa natin? We are practicing empathy. Alam mo yung empathy? Yung lumalawak yung iyong pananaw doon sa pakiramdam ng ibang tao. Isipin mo, pag ako kaya nangyari sa akin, ang hirap pa. Alam mo yun, yung sinusuot mo yung sapatos niya. Naintindihan yung ibig sabihin nun? Nilalagay mo yung sarili mo sa kalagayan niya. Okay? So, pag ganun ka ang prinsipyo mo ganoon, no? Hindi mo siya matitake na pagsabihan pa ng whatever na makakabagsak pa sa kanya. Kasi ang empathy na ang gumagana, yung habag mo doon, kasi naramdaman mo ang bigat ng pinagdadaanan nito, hirap. Amen? Okay, kaya ang prayer mo sa kanya full of grace yan talaga. Hanggang makarecover siya. Tapos ano pa? You're ministering to each other. Okay po ba mga kapatid? When you are praying for each other, you are ministering to each other. Kaya nga sabi ko, ang ministry hindi lang sa pulpit, hindi lang sa mic. Amen? Ministry po yung ipag-pray mo yung kapatiran mo na nanghihina. Ministering malupit yan. Diba? At gustong-gusto ino-honor ni Lord yan kasi you are helping that person na makabalik sa Panginoon. Ano pa? Learning to share burdens with one another. Natututo ka, na mag-share ng burden mo, hindi ka na close yung hirap. Diba? Merong mga tao talagang very reserved. Okay? Anong tawag doon? Introvert ba yon? Extrovert? Extraordinary bird? Ano? Basta may verse sa dulo, di ba? Natututo ka na magbukas ng buhay mo sa iba. Share your burdens, di ba? To one another. Okay? Ilabas mo, i-share mo. Kaya para hindi ka sasabog. Yung tago ng tago, akala mo kaya mo, palalagpasin ko lang, bug. Di ba? Naipon lang pala, akala mo lumagpas, hindi pala. Huminto pala sa loob ng dibdib mo. Di po ba? Kaya maganda po yun, kasi pwede kang ipag-pray ng tao na yan. Okay? Na mabawasan yung dinadala mo. Okay? Iba masarap yung may nakikinig sa'yo na pinagkakatiwalaan mo. Pag wala kang ganun, kawawa ka naman. Pag wala kang friend na ganun. Maghanap ka ng ganun taong pwede mong pagsabihan. Lalo sa mga youth na mga emotional. Dapat may kausap kayo. Hindi yung puro, di ba? Hindi yung puro lang nilalabas sa mga post, di ba?
Hindi naman kayo mapapayuhan ng AI. Sabi niya, I'm not a human. I don't have conscience. I don't care. Di ba? Walang pakialam si AI sa atin. Ano pa ang nangyayari pag ikaw po ay nananalangin ng kagalingan sa kapwa mo, lumalalim po yung relationship mo dun sa tao na yon. Kasi naramdaman niya yung total concern mo talaga. Grabe, may nagpa-pray para sa'yo. Di po ba mga kapatid? Hindi ba malalim? Hindi ba hindi lang, higit pa yung sa nilibre ka, sa binili ka. Yung pinag-pray ka. Yung inaccept ka kahit ano pang nangyari. Tinanggap ka, pinag-pray ka. Ibang klase yon. Ibig sabihin, mahal ka talaga ng taong yon. At hindi siya natutuwa sa nangyayari sa'yo. Di ba? Kaya inalaw to ni Lord para magkaramdaman tayo. Magkaalaman na talaga. Ako talagang laba ko itong leader ko na to eh. Tignan ko nga. O, di ba? Doon natin malalaman na mahal talaga natin ng isa't isa kasi nalulungkot tayo. That's the proof eh. Hindi tayo masaya pag may nasasaktan. Hindi tayo masaya pag may nanghihina. Hindi tayo masaya. Pero pag may nagtatagumpay, di ba lahat tayo masaya? Kahit hindi mo naman miracle, akala mo miracle mo kung makatalong ka. Di ba? Kahit hindi mo tagumpay, akala mo tagumpay mo na rin. Ganon kasi. We are one body. Pakiramdam ng isa, pakiramdam ng lahat eh. Ayun po ba? Depende nilang kung ikaw ay anak sa labas. Wala naman ganon. Okay. Kaya naman, remember po, again. Tignan niyo po itong remember. Pag sinabi remember, tandaan ha. Remember. The church would be far healthier if more of us prayed for each other to overcome our specific sins. Mas healthier, mas happier, okay? Mas maturer. Tama po ba? Ganun pala katindi ang effect ng sinabi ni James na ito eh. That we can become a prayerful. Especially sa bawat isa. Nakita mo yung isa nung Sunday, wala. Pag-pray mo, Lord, wala si ano. Kunin mo na. Wag ganon. Pabalikin mo dito sa church. Opo. Wag muna. Diba? You pray. Kasi meron tayong ganong love. At ino-honor ng Panginoon yan. Di ba mga kapatid? God is honoring that kind of prayer kasi sabi ni Lord, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and love others as yourself. Paano ipapakita yung pagmamahal mo sa kapwa mo? Unang-una, pinapanalangin mo siya. Di ba? Ipag-pray mo yung katabi mo lagi. Pag umuwi ka, Lord, yung katabi ko, I'm praying next time, sana hindi ko na siya katabi. Mga ganon. I'm praying for ganyan. Di ba? Pray. Kasi, pag tama ang panalangin, pag ang gusto mo ay magkaroon ng kagalingan, yung taong yan, sigurado sasagutin ng Panginoon yan. Ino-honor niya yung ganyang panalangin. Amen po ba? Hindi ba masarap pakinggan na dahil sa panalangin mo, may naka-recover? Dahil sa panalangin mo, may nakatayo uli. Amen? Naging part ka ng kanyang paglago. Naging part ka ng kanyang pagbabalik. Kaya pag siya ay bumalik, isa ka sa unang tatalon. Yes! Thank you, Lord! Amen po ba? Pero kung wala kang kaparte-parte, di ba? Hindi ka man lang bayaan mo siya. Matanda na yan. Di po ba? Hindi ka magiging masaya. Ayan. Okay? Last na po ito. Healing begins with what? A righteous intercessor. So, dapat daw, nag-confess, pinag-pray, pero yung dapat daw na mag-pray ay righteous. Di tayo magkakatalo. Sino yung righteous? Taas ang kamay! May. Dapat daw yung mag-pray sa kanya ay righteous. Kaya nga dyan, righteous intercessor. Kasi sabi dyan, the prayer of a righteous person. Ang panalangin ng matuwid na tao ay makapangyarihan at epektibo. Okay? So, ibig sabihin ba, lahat tayo pwedeng gawin yan? Amen! Kasi sabi ng Lord, the moment you receive the Lord in your heart, sino yung nag-receive na kay Lord? We become righteous because of Jesus. Dahil sa ginawa niya, naging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Okay? So, we can pray. Kasali po tayo dyan. No? At yung panalangin mo daw, minsan kasi, ikaw mismo na mananampalataya, wala kang ganun, feeling mo lang, hindi mo kayang ipagpare yung ganitong problema. Naku, malaki to, Lord. Kailangan talaga, bishop na mag-pray dito. Mga reverend. Hindi. Ang sabi ni Lord, righteous person. Sino yun? Ikaw yun, na nakatanggap sa Lord.
You don't need anybody else but you. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. You are the righteous one. Di po ba? Hindi ibig sabihin you are perfect, you are flawless. No, you are the one who received the Lord. Real, with real encounter sa Panginoon, bagamat nagkakamali pero bumabangon, ikaw yan. Yung righteous, ito yung minsan nagkasala pero nagkakaroon ng conviction, ikaw yan. Tama ba? When sinabing righteous, pinupursu nito yung katotohanan, hindi na nanatili sa kasalanan. Di ba sabi ng Lord, grace and truth, you go and sin no more. Okay? God loved the sinner but not the sin. Amen? At kung nakakilala ka ng totoo sa Lord, you become righteous in the eyes of God. Kaya naman po mga kapatid, diba sabi din ni Paul, you work out your salvation. The moment you receive the Lord, you have the salvation in you. So hindi ka mananatili, hindi ka mag-enjoy, mga kapatid. Doon sa tinatawag na habitual sin. Okay? Yung alam mo ng, bagamat iba po yung nagkakasala sa namumuhay sa kasalanan. Magkaiba po yan, mga kapatid, ne? Iba yung nagkakamali sa nabubuhay sa pagkakamali. Okay po? Magkaiba yon. Kasi the moment you receive the Lord, you have the Holy Spirit in you. Remember, Holy Spirit is inside of you, na may kapangyarihang baguhin ka. Imposibleng hindi ka mabago. Kung totoong nakakilala sa Lord, mababago ka. Hindi pwedeng hindi. Pwedeng gradually, pwedeng ganun pwedeng mabagal. Pero at the end, mababago ka. Okay? Kaya katinuring na matuwid kasi hindi naman nakikita ni Lord yung ginawa mo ngayon Nakikita niyo kung anong magiging ano ka in the future. Nakikita na niya Diba? The fact na nakakilala ka, magbabago ka. Amen po ba? That's the reality of salvation. Nakakilala ka, magbabago ka. O ang tanong, ba't di nagbabago? Baka hindi talaga nakakilala. Tama po ba? Okay? But we cannot judge. Hindi natin alam, ang Lord ang nakakaalam. Pero deep inside, you know that, Lord. Alam ko may mali sa buhay ko. Pero hindi pa ako tumitigil. I keep praying for this. And why not confess it? Baka yun ang sagot Aminin mo. Sa taong pwede mo pagkatiwalaan, a righteous one. Ito talagang kahinaan ko Baka yun ang way, yun ang hinihintay ng Lord. I-reveal mo, no? Ihayag mo. Diba dapat lahat daw ng dark, ilabas sa maliwanag At doon magsisimula ang kagalingan. Kasi walang gumagaling sa darkness. Nakatatanikala lang tayo dyan. Okay po, mga kapatid? Kaya sometimes, pag mali yung ating pagkakilala sa Lord, pag hindi talaga genuine, kahit anong prayer natin, wala nangyayari. Diba tama po ba? Kasi the prayer of a righteous, the prayer of the people who really encounter the Lord ang ibig sabihin dyan. The prayer of the people who really receive the Lord in their lives. In their lives, di ba? The prayer of the person who humbled himself and confessed his sin. Di ba? Yan yun Yung righteous. Amen po ba? Kaya powerful pag nanalangin. Lord, ayoko na nito. Alisin mo na sa akin ito. Makapangyarihan yun. Kasi righteous ka Papakinggan ka ng Panginoon. Effective. Tama po ba? Kaya walang kasalanan na hindi kayang pagtagumpayan. Maaaring binubulo sa'yo ng kaaway, wala ka nang magagawa dyan. Hindi ka na makakalis dyan. Hindi yan totoo. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Lumayas ka, hindi. Pinalayas, Okay? Kasi ang katotohanan, mga kapatid, wala pong hindi kayang linisin ng Lord. Walang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Diba? Sabi nga ng mga, kung gabundok daw ang kasalanan mo, gadagat naman ang biyaya ng Diyos. Diba? Grabe. Nasa sayo na lang yan. Kung gusto mo talagang maging righteous, you receive the Lord talagang totoo, genuinely in your heart.
And then you will become righteous automatic. Wala kang gagawin. Hindi kailangang paghirapan ng sarili mo dyan. Automatic marireceive mo yan. Kasama ng salvation mo, matuwid ka na sa harapan ng Panginoon. And then when you pray, yan na. Powerful na ngayon yung panalangin mo. May kapangyarihan na. Tama? At epektibo na. Kaya naman, it's just a matter of time. Magugulat ka, your life will be, become upside down, magbabago talaga. Kahit yung mga imposible na akala mong hindi mawawala, akala mong hindi mo kaya, pero kinaya. Kasi bakit? Naging righteous ka, nagkaroon ka talaga ng totoong pagkakilala sa Diyos. Hindi natin pwede sabihin natin nasa church, righteous. Hindi. Those who are really encountered the Lord genuinely. Kasi may Holy Spirit na hindi tumitigil yan, nangungulit. No? Binabagbag talaga yung loob mo dyan, binubugbog ka. Amen? Hanggang talagang wala ka na, give up ka na. Lord, give up. No? Susuko ka na talaga at ipapanalangin mo na sa Lord, di ba? At makapangyarihan po yung ganyang panalangin. Amen po ba? Tignan po natin. A righteous intercessor result, prayer with a clean heart and motive. Of course, because you are a righteous one, because of Jesus, no, ang panalangin mo ay punong-puno ng malinis na puso at tamang motibo. Okay? Clean ang heart, di ba? Okay? We cannot pray kasi naman na ang heart mo ay merong hidden agenda, di ba? O marami ang iniisip sa kapwa. Prayer with a positive outcome. Tignan niyo po ito. Ang sarap mag-pray pag alam mong sasagutin ni Lord yung prayer mo. Excited ka na, Lord, grabe, meron naman nangyari, pag-pray ko to. Yung wala pa alam mong sasagutin kasi ni Lord. Grabe. Ay, Lord, alam ko na, kaya dinaanan ko to. Teka, pag-pray ko nga to. Ay, grabe. Yun ang masarap na. Kaya masarap talaga po, mga kapatid, pag ikaw totoo nakakilala sa Lord, yung prayer mo, colorful eh. Kasi merong laging positive outcome. Ano pa? Prayer that strives for God's will. Siyempre, ang righteous person po, yung totoo nakakilala sa Lord, ang pinupush niyan talaga yung kalooban ng Lord. Tama po ba? Yung kalooban ng Lord, hindi kalooban natin. Okay? Yun ang pinupush mo, doon mo pinipili talaga, even in your prayer. Kahit alam mo ito, di ba si Jesus po, let the will of the Father, di ba? Yung parang kahit alam niyang masakit ang kanya dadaanan. Ganun din naman po tayo mga kapatid, may mga panalangin tayo na ipinipilit natin sa Lord. Pero kung kalooban ng Panginoon niya, hindi mo na kailangang ipilit. Na, hindi mo na kailangan pong talagang iluhod sa Lord. Ibibigay ng Lord sa yan. Ang prayer mo, Lord, gusto kong lumago. Sabi Lord, teka, pag-isipan ko. Hindi, di ba? Gusto mo nga lumago eh. Will ni Lord yun na lumago ka. Lord, gusto ko pong mag-serve. Sabi Lord, teka, hindi ka pa ano. Hindi eh. Pagkalooban ng Panginoon, parang popcorn yan. Tok, 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 tok. Di po ba mga kapatid? Tignan mo, pero pag hindi ka looban ng pagapang ka na, hindi ka pa walang nangyayari sa prayer. Kasi hindi ka looban ni Lord. Kahit i-fasting mo pa. Di po ba, mga kapatid? Kasi ang sinasagot lang ng Panginoon, yung panalangin ng mga righteous. Pag sinabing righteous, ang pinopursu niyan, kalooban ng Panginoon. Meron kang will, may plan ka, pero ang ending ng prayer mo, but your will be done, Lord. Hinahain mo yung gusto mo, pero ang ending, Lord, kung anong kalooban mo siyang mangyari. Amen po ba? Kasi yun ang goal mo. Because you know, kahit alam mong ito yung pinakagusto mo, pero alam mo in your mind, may mas maganda pa dun sa gusto mo. At yun po yung will ng Panginoon. Amen? Hallelujah. At remember again, nakakarami na yung remember today. Remember, the prayer of a righteous person means determined. Diba? Pag ikaw ay matuwid talagang yung prayer mo kasi naniniwala ka, sasagutin ng Panginoon niya, hindi mo yung tinatantanan. Buong puso, hindi ka nag-half heart, walang doubt, okay? And energetic, pursuit of God, walang tigil. Talaga namang, diba? Hindi ka napapagod, ilapit sa Lord. Amen po ba? Kaya tayo po, mga kapatid, bilang mga pamilya na, I consider you a family, a big family. Isa kayo sa nagpapasaya ng buhay ko. Alam niyo po ba yun? Isa kayo sa nagiging dahilan kaya ako'y bumabangon. Hindi lang si pastor. Diba?
Iniisip ko kayo palagi, ano kaya gusto kainin ng mga to? Ano naman itong mga to talaga kainin? Di ba ba? Iniisip ko, kamusta na kaya si, may baby na kaya? May ganun. Oh, ang laki na ng baby ni EJ, di ba? Laging ganun part kayo everyday ng buhay namin ni Pastor. Congregation ang pinag-uusapan namin. Kamusta na kaya? Si Marilyn, ibang klase nito, di ba? O si Des, nakita mo si Des. Lahat pinagchichismisan namin kayo ni Pastor. Kasi pamilya na namin kayo, hindi man kayo namin nakikita. Part na kayo ng buhay namin. Kaya malungkot pag may nakawala. Yoga na, di ba? Hindi natin pag-aari kasi sino pa man. Pero we are one big family po eh. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang pinaka-the best pong regalo natin sa bawat isa, ipanalangin natin ang bawat isa. Panalangin. Wag natin silang tuluyang mahirapan, masaktan, nagkamali, ilubog. Di ba mga kapatid? So that you'll become a part of their victory. Di ba? Sarap, grabe. Di ba? Sinasabi ko na nga ba sa'yo, may gagawin si Lord, di ba? Kasama ka doon. Kung wala kang ginawa, okay ka na. Okay. Di po ba? Wala kang kapart-part. Ito na. This is my conclusion for today, mga kapatid. Sabi rin sa James, kasama po rin po yan sa chapter na yan. My brothers and sisters, tignan niyo po ito. This is all for us. This is our responsibility. Okay? If you claim that you are the disciple of God, responsible po tayo dito. Sabi po dyan ni James, my brothers and sisters, if one of you should wander, nawawala, hindi to Wonder Woman, wonder, letter A. No? Na parang nalilito na siya sa katotohanan from the truth. And another, again, someone. Diba? Kailangan lagi may kasamang somebody that will help that person. And someone should bring back that person back. Grabe, di ba? Kung ikaw yun, ikaw yung tao naging dahilan kaya siya bumalik. Remember this. May remember uli. Whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. Dahil doon sa isang tao na nag-akay sa kanya pabalik, marami daw maling na iaayos. At masasave po siya sa tuloy-tuloy na kamatayan. Possible po eh. Di po ba? At matatakpan pa daw. Pag sinabing cover, hindi na makikita yung napakaraming kasalanan. Amen po ba? Kung merong isa, di ba? Whoever turn a sinner. Kung someone should, kung lahat tayo ganito, ang goal natin to bring back everybody. No? Lahat ng nanghihina, ang goal mo, palakasin na uli sila. Lahat na nagkamali, ang goal mo, makarecover sila. Ang dami daw, multitude of sins na mapapatawad. Kasi babalik eh. Kasi may mga taong gagawa ng paraan para makabalik ka. At inuutos sa atin to ni Lord, mga kapatid. Using the book of James. Tandaan ninyo, sabi, remember this kung sino man eh. Ang magdadala dun sa kasalanan, makasalanan. O kaya nga po yung mga nag-share sa inyo ng salvation, nako, i-honor niyo for the rest of your life. Sila yung naging dahilan, kaya ka nakakilala. Kalimutan mo ng mga lahat kung sino man, wag lang siya. Okay? Double portion of honor dapat. Okay? So, remember our goal sa message po na ito, mga kapatid. Lahat tayo nagkakamali. Amen? Lahat tayo nagkukulang. Even me. May mga weaknesses po ako. No, iba-iba lang tayo eh. Iba-iba lang. Pero ang sigurado, meron. No, meron mga pagkakamali sa buhay natin, sa attitude natin, sa mga vices natin, sa mga pag-iisip natin. Pero makakatulong ang bawat isa para mabilis tayo makarecover. Grabe. That's the beauty of fellowship. Ang fellowship, sabi ko nga, ang church must be anong tawag ko doon? Puntahan po ng makakomfort sila. Okay? The church must be a place of peace and grace. Ayun po ba? At dapat, yung mga nandun, full of grace din. So that will be the atmosphere of our church. Kung ikaw yung taong yan, kung may nagko-confide sa'yo, na mga pananampalatayang pinagkatiwalaan ka, kapatid, you know what to do. You know what to do.
iingatan mo yung sinabi niya sa'yo, i-honor mo, i-respect mo, uunawain mo siya, makikinggan mo siya, and then you pray for that person. Ipanalangin mo siya, panalangin ng panalangin na makabalik, panalangin na makarecover. Amen, mga kapatid. At pangatlo, dahil ikaw ay nananalangin na matuwid sa harapan ng Panginoon, may victory po yan. Sigurado. Sigurado makakabalik ang taong yan. Sigurado makaka-recover yan. Sigurado magiging mas maayos pa yung pagbalik niya. Kasi sabi ni James, pangako dito ni James na isang tao ang gumawa nito. No? Marami pong maling maitatama. Hallelujah for that person. If you are that person, kung ikaw yung taong yan, that you love people even though may mga flaws sila. You love people even nag-fall sila. You can still love them. Hindi nasisira yung pagtingin mo sa kanila bagamat may ginawa. Hindi nasisira yung pagrespeto mo sa kanila bagamat may sablay. You're a good one. Ikaw yung taong masarap lapitan, sabihan ng mga panghihina ng bawat isa. At nawa, lahat po tayo magkaroon ng ganon. Spirit, no, mga kapatid? Let's stop condemning one another and start praying for one another. Kasi isang araw, sa'yo rin naman mangyayari yan. Isang araw, ikaw naman yung kailangang ipag-pray. Hindi palaging ganon, di ba? Hindi palaging ikaw yung nagpe-pray. Baka isang araw, ikaw naman ang kailangang ipanalangin. Amen po ba? Kaya, dapat alam natin yung empathy. We know the feelings of those people na may mga pinagdadaanan. Let's be merciful to them. Amen? Let's love them even more. So maramdaman nila hindi lang sa saya, hindi lang sa sagana, kundi sa mga ganitong pagkakataon, nandiyan pa rin tayo para sa kanila. Amen po ba? At yan po ang gusto ng Panginoon bilang isang church, no? So everybody will become victorious sa kabila ng mga atake ng kaaway. Hindi siya mananagumpay. Amen po ba? Palakpak natin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We give you all back the glory. Sige po tayo, magsitayo po tayong lahat and let's pray. Let's thank the Lord for His goodness. Maraming po salamat, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, God, for your comforting words, powerful words na narinig po namin again. Thank you po sa book ni James, na napakarami pong practical principle na pwede po namin talagang i-apply as a believers. Help us, Lord God, na mag-penetrate po sa heart namin, Panginoon. Yung lahat ng narinig namin ngayon, hindi lang po ito ngayong umaga, pag-uwi, mamuni-muni namin, Lord, mabasa pa namin yung buong James chapter 5, so maintindihan pa po namin in our reflection, Lord God, at talaga pong may apply namin for the sake of the church, Panginoon, para, Lord, maging masagana, mapagpala, Panginoon, mapagmahal ang church na Light Church Family, Lord God. Para ito po ay magbigyan ng kaluguran sa inyo. At the end of the day, Lord, your name will be glorified because of our love to each other. And we give you all back the glory, Lord, all the honor that belongs to you. In Jesus' name, I pray. Everybody says, Amen. Amen. God bless you po.